As usual, alarm clock na naman ang gumising kay Shaina kinaumagahan. Gusto niya pa ng matulog but she has to get up because it's not her thing being late in the office. Pakusot-kusot pa na mata pumasok ng banyo at tinagilap ang toothbrush. Winisikan pa ng tubig ang kanyang mukha para tuluyang magising ang natutulog na dugo pagkatapos pinagpatuloy na udlot na pagsisipilyo. Tinitingnan sa salamin ng mukha habang ginagawa ito, ngunit biglang napatakbo sa labas nang maalala si Clyden. Hinanap niya ito sa sala, sa kusina, hanggang sa labas ng bahay ngunit walang bakas na naroon ng asawa. Nasa po niya ang kanyang noo. Kasama lang niya to kagabi dahil pinuntahan siya sa ospital at magkasama silang umuwi. Pero bakit parang walang bakas na pumunta doon ang asawa? Gusto niyang maiyak na naginip lang ba siya? Or umalis na naman kaya ito without informing her? Sinara ni Shaina ulit ng main door at mabigat ang dibdib. Pumasok ulit sa kwarto para magbihis. Inihilig ni Clyden ang ulo sa kanyang swivel chair. Wala siyang tulog mula pa kagabi. After he dropped Shaina in their house, minabuti niyang pumunta sa office. Gusto niyang mahiga maghapon magdamag kasama ni Shaina. Pero maraming nakatambak na paper sa kanyang table na kailangan ng agarang pag-aaral at pirma. After all, she's in deep sleep kaya hindi niya na to inistorbo no matter how he wanted to kiss her and made love to her. Sumakit bigla ang kanyang ulo after makipag-argue si Samantha sa kanya sa phone. Sam is his longtime girlfriend, the only girl he has loved since college in Harvard University. She's an artist but preferred to concentrate on modeling and today namamayagpag sa napiling career. She's so beautiful and sweet that she makes him fall in love with her every day. That is why when he finished his course, hindi siya umuwi agad para i-manage ang business ng family nila, bagkos pinili niya magstay sa US para makasamang minamahal na si Samantha. Until one day, unexpected commotion in his life come across and he gets trapped in an unpleasant and against his will marriage. It's so sudden that tore everything in him apart. It's all ruined, his life, his family, and most of all his love. He doesn't want to hurt Samantha, not even in his dream. Kahit is into marriage with another, si Samantha pa rin ang pipiliin niya kahit anong mangyari. Kahit every week siyang magbiyahe papuntang US just to comfort her, ginawa niya. He loves her so much. Her pain is his pain. And her happiness is his. He promised that even he is married to someone else, siya pa rin ang mamahalin at papakasalan sa lahat ng simbahan in due time. Huminga si Clyden ng malalim at nilamukos ang sariling mukha. Samantha has been so hard to deal and very controlling recently until he can't stand it anymore at di niya na makontrol ang sariling mairita. He has so much to attend to, meetings, business trips, and so on and so forth. To mention his marriage because he does not have any problem with Shaina since day one. She never obliged him to do her husband duties because right from the start, she know where she stands in the Villacorda family and his heart. Ni walang nakakaalam na she is Mrs. Clyden Villacorda. Clyden dialed Shaina's number. She might be awake at this hour at nagbibihis na sa pagpasok. Nagre-ring iyon and after 5 ring nasa ere na ito. Naglighten up ang paligid niya nang marinig ang boses nito. Hi! She seemed surprised and at the same time delighted. He might hug and kiss her instead pag nasa harap niya na ito. Good morning, did you sleep well? Tura ni Clyden dito. Basta lang lumabas sa kanyang bibig. Yeah, thanks. I thought it was just a dream that you were here. Totoo pala. He heard the excitement in her voice at napangiti siya dito. Did you take your coffee? Wika pa ni Shaina. No, not yet. I'm thinking about you. Ronnie will pick you up there. Malapit na siguro siya sa bahay. Patuloy niya. Nagbigay si Clyden ng instruction sa driver niya kanina bago siya umakyat ng 25th floor na kinaroroonan ng opisina. Ha? Naku, wag na. Magta-taxi na lang ako papunta sa office. Baka sabihin nila mayaman ako. Saad ni Shaina sa kabilang linya at di ni Clyden napigilan ang matawa. She's always like this. She cared so much on what people may think. It's too early. You'll come here first. Breakfast is ready by this time? Natatawa pa rin saad niya dito. Baka kung anong sabihin ng mga tao mo dyan. Mamayang hapon na lang, I'll cook something for dinner. You don't want to see me? May pagtatambong saad niya rito. I do. Look, see you in a bit. Andyan na yata siya. Bye for now, I love you. Nagmamadaling saad ni Shaina at nawala rin agad sa ere. Kanina pa putol ang linya pero nasa tenga pa rin ni Clyden ang telepono. Did she say she loved him? Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso at unti-unti. Biglang di maipinta sa gwapong mukha ang ngiti niya. Di alam ni Shaina ano ang mararamdaman. Kani-kanina lang para siyang pinagsakloban ng langit at lupa
Sa isiping wala na naman ang binata. To her surprise, bigla tong tumawag and he summoned her for breakfast. She is so happy. Marinig pa lang ang boses ito sa telepono. Buhay na ang pakiramdam niya. Clyden's voice is really a music to her ears. Maaga pa at wala pa masyadong tao around K&V building premises. Pero sa likod pa rin sila dumaan ni Ronnie at pinalunan sa isang secret elevator. Ma'am, kayo na lang pong aakyat. Diretso na po ito sa loob ng office, sir. Saad ni Ronnie. Nginiti Anton siya ina at nagpasalamat sa kabaitan nito. Pumasok siya sa elevator na pandalawahan lang. Automatic na nag-close at umandar pa itaas. Automatic din nagbukas na makarating sa nakaprogram na pupuntahan. Tama nga si Ronnie. Pagbukas ng elevator, nasa loob na siya ng office ni Clyden. Ginala muna niya ang kanyang mga mata sa loob na makitang binatang nakasubsob sa mga papers. Sa table nito, napangiti siya. He is so workaholic na hindi yata namalayan ang pagdating niya. Hi, good morning! Bati niya na makaapak sa carpeted at maluwang na opisina nito. Di siya agad lumapit bagkos nakatayo siya sa may bukana ng elevator. May time pa siyang titigan to mula sa malayuan and still good looking. Nag-angat si Clyden ng ulo pagkarinig sa boses ni Shaina mula sa direksyon ng kanyang secret elevator. He is busy at di niya namalayan niluwan nitong asawa. Mula sa pagkakatayo, nakangiti yon with her gray uniform. A cut skirt below the knee with white inner, nahapit sa katawan habang nakatak sa palda and with her blazers on. She's in a gray suit. Even her stiletto and bag will complement her whole aura. Everything in her is gray but she's stunning and glamorous in his own eyes. She looks fresh and hot. Bigla, he felt erection down there. Napaliyad siya sa kanyang upuan. He put his hands in her face and simply bit his lips. He had to control himself because right at the moment he wanted her so badly. Napatda sa Shaina mula sa pagkakatayo na mag-angat na mukha si Clyden mula sa ginagawa at sobrang pagkakatitig sa kanya. Lihim pa niyang inobserbahan ang sarili. May bali ba sa suot niya or something in her face? Bigla siya naging uncomfortable. That stare. His stares make her shiver. Did she saw lust in his eyes? Napalunok siya and cleared her throat. Come here. Sa wakas ay utos ni Clyden sa kanya. Tapos na siguro siyang i-x-ray vision at nakapag-isip-isip ng palapitin sa kanya. Agad siyang tumalima at tumiretso sa upuan nasa harap ng table nito. So much work. Did you sleep last night? Turan niya agad dito na makita ang sandamakmak na papel sa table nito. Parang wala pa kasi itong tulog dahil lumitaw ng mga eye bags. Not my thing as of this moment. Marami ng projects ang nakahang. How can I help? Biglang wika na siya ina dito. Naawa kasi siya sa asawa dahil nakikita niyang gusto na nitong pumikit. Just be here and please sit beside me. Turan ni Clyden. Agad naman siyang tumalima. Umikot siya sa malaking table para makalapit siya dito. You can lean your back in your swivel. Bigyan kita na message sa noo. Saad ni Shaina na pumesto sa likuran nito. Siya rin ang naghilig sa ulo ni Clyden sa upuan at binigyan ng massage ang noo nito. Napapahinga yon ng malalim at pinikit ang mga mata. Shaina gently massaged his forehead. Ganon din ang buong ulo niya. She stroked his hair afterwards. Gusto ni Clyden matulog but he has to be awake. Kaya kinuha niya ang kamay ng dalaga, dinampi sa kanyang mga labi. Amoy na amoy niya mabangong lotion na ginamit ito sa kamay. You can sleep even just a minute. Halos pabalong na sabi ni Shaina. No, sit here. Protesta ni Clyden at hinila si Shaina paupo sa kanyang kandungan. Masisira tong upuan mo, mabigat ako. Sa lakas ng tibok ng puso ni Shaina, parang di niya narinig ang sarili. No worries, I can buy dozens of chairs. Saad ni Clyden. Niyakap ni Shaina ang asawa para hindi mahulog. Inihilig ang ulo sa matitipunong dibdib nito. Gaya ng dati, malakas pa rin ang tibok ng puso nito. Dinig na dinig ng kanyang tenga habang nakahilig siya dito. She loved his temperature. Sobrang lamig ng office ni Clyden, kaya nagbibigay ng warmth ang mainit itong katawan. The thing is, ramdam na ramdam niyang ereksyon nito mula sa kanyang pagkakakandong. Their eyes met when she looked at him, and without a doubt, Clyden sealed her lips to his. It started with a soft kiss na malugod niyang tinanggap at tinugon. Walang duda, miss na miss ang asawa at walang pag-aalinlangan niyang sundin kung ano man ang nais itong gawin. She's totally hooked by this man at gagawin niyang lahat para sa ikasasaya nito. Clyden pulled her closer and pressed her body to him even closer. Mga damit na lang nakapagitan sa kanilang katawan, kapwa sumisingaw ng init. He kissed her deeper.
Napapitlag pa sa Shaina nang bumaba ang labi nito sa leeg niya dahil sa mas kakaibang sensasyong dumadaloy sa kanyang dugo. Napangiti si Clyde na nagsitayuan ng mga balahibo. He teased her more until they end up in a secret room and assemble in one of the best make-love ever. "I'll be home tonight." Tura ni Clyde at giniya sa Shaina sa secret elevator pababa. He insisted na sa parking lot siya ihatid, pero si Shaina na ang tumanggi. Naaawa siya at ang dami nitong ginagawa at mukhang walang balak magpahinga hanggat di natatapos lahat ng nakabinbin trabaho. He kissed her bago nag-close ang elevator. Ramdam niya agad ang emptiness na mag-isa na siya sa loob habang bumababa. Nag-breakfast sila sa rooftop ng KNV pero mas piniling maging clingy sa isa't isa. Ganun pala yun. Di ka nakakaramdam ng gutom pagkasama mong taong nagpapaliwanag ng iyong paligid. She loved him. Yun ang di ni Shaina may tanggi sa sarili. Kung kailan di niya masabing she have intention to love him forever. No turning back. Di naman ibig sabihin na pagmahal mong isang tao, required siyang mahalin ka rin. Love comes naturally, ika nga. Kung na-feel mo na, hindi mo na kayang pigilan kahit ano pa at sino pa ito. Pagdating na Shaina sa ENB, naroon na ang kanyang mga kasama. First time siyang naunahan ng kanyang office mates, simula na nagtrabaho siya sa kumpanya. 5 to 8 pa lang naman, pero lahat ng mga office mates niya ay nakatingin sa kanya. "Good morning everyone." Nakangiting bati ni Shaina sa mga ito, tsaka tumuloy sa kanyang swivel chair. Hindi na rin niya napansin ang mga etyoserang froggy na mga mata ng mga kasama niya. Di lang talaga sanay ang mga to na pumapasok siya ng ganong oras. "Nahuli ka yata ngayon, Mars." Si Carla na umiikot pa sa kanyang mesa para lang lapitan siya. "May inasikaso lang, Mars." Matipid na siya inang turan habang busy sa pagbubukas ng sariling computer. Napatili pa siya ng korotin nito sa tagiliran. "Ikaw talaga? May lalaki ka, Mars." Saad nito at suminghot-singhot pa siya ng kaibigan. Sa sinabi ng kaibigan, pasimpleng inamoy na siya inang sarili. Oo nga. Umaalingasaw ang amoy ni Clyden sa kanyang katawan. Shucks! Ginamit pala niyang sabon nito na mag-shower siya sa office nito. Bigla siyang pinamulahan ng mukha, kaya lalo siyang biniro ng kaibigan. "Gagi, lumandi ka pa, no?" Tura ng kaibigan at nakurot din niya to sa tagiliran. Dumating siya? Curious itong tanong at napatango na lamang sa Shaina. Ano pa ba ang maililihim niya sa Madam Auring niyang kaibigan? Bukod kay Nicole Villacorda, Carla is her second best friend. Ay, kaya pala sobrang blowing mo, Mars. Pakilala mo yan para makilatis ko. Saad nito kaya naman napatawa siya. Busy siya ngayon, Mars, pero makikilala mo rin siya. Saad niya. Pinag-cross pa niya ang kanyang mga daliri na wala naman siyang balak ipakilala si Clyden as her bebe loves. Excited naman ako sa iyo, Mars, pero siguraduhin mo lang na gwapo yan, ha? Turan pa nito na tuwang-tuwa. Napailing na lamang si Shaina sa kabaliwan ng kaibigan. Naputo lang kanilang tawanan na makita ng boss nilang papasok sa may pintuan. "Good morning, boss." Bati ng lahat dito. Ngumiti yon kasabay ng pagkaway. Pumasok to sa private office ito, ngunit pagkaraan ilang sandali, ay nilawa din ang pintuan. Lumapit ito sa kanya at sinabing meron silang pag-uusapan saglit. Sa loob ng kanyang opisina, magalang naman sa Shainang tumalima at sumunod dito. "How's your special assignment, Shaina?" Tura nito na makaupo siya sa harap ng table nito. Her boss is kind of a woman na napaka-strong ang personality. Yung tipong may sasabihin na hihiya kang huwag maniwala dahil palagi tong sigurado. Wala pang sagot ang KNV ma'am, pero i-follow up ko po ulit. Makatotohanang pahayag niya at gumiti ulit iyon. Mahirap pagilapin si Mr. Villacorda kung san-san siya naroon. Baka next year na niya mapansin ang proposal natin. Or worst, mawawala na sa ere ang proposal natin. Saad nito, tama nga naman. Sa dami ng ginagawa ni Clyden, sigurado na tabunan ng kanilang business proposal sa KNV. "I'll do my best to reach him, ma'am." Nahihiyang pahayag pa ni Shaina dito. Sa totoo lang, ang kumpanya ni Clyden lamang ang merong pinakamatagal na response sa proposal nila. I suggest kung hindi siya makuha sa Santong Dasalan, siguradong makukuha natin siya sa Santong Paspasan. Suggestion ng boss niya at napatitig siya dito. "Well, why don't you use your charm? You are bright, you're beautiful and sexy. You have everything a man can dream of."
Patuloy nito at napapalunok si Shaina sa narinig niya rito. Ma'am, KNV is a goal in the business world. Kung magiging partners natin to, hihilain niya pataas ang A&B, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. And if that happened, you will get the best benefits the company could give. Kahit ano, bahay, lupa, sasakyan, even traveling in abroad ay mapapasa kamay mo. Mahabang pagmamotivate ito sa kanya at lihim pa siyang nalula. Napaisip si Shaina. Ano ba kung try nila ulit i-open ng asawa ang proposal nila? It is not about the benefit that she can get, but she has another valuable thing na naiisip. You can think about it. Ang kanyang boss at napatango-tango siya. Okay ma'am, sige po. Paalam niya at nakangiting tumayo iyon. And Shaina, A&B have high regards on you. Prove it. Get KNB. Pahabol pa ng boss niya at kimi ni Shaina ng nginitian to, tsaka tuluyang nagpaalam na lumabas. Pagdating ni Shaina sa kanyang swivel, nasa po niya ang kanyang ulo. Sumakit yata yon dahil nasa-stress siya sa expectations ng company sa kanya. Ano ang gagawin niya? Di man lang ba nagkaroon ng interes ang KNB sa kanilang business proposal? Paano niya ulit i-market kay Clyden Villacorda? Pagbibigyan siya nito at bubuksan niya ulit ang tungkol sa kanilang proposal. Halos overload ang ulo ni Shaina maghapon sa trabaho. Ngunit magkaganon man, excited ito na umuwi para magluto ng hapunan. Clyden will be at home at gusto niyang ipagluto to ng masarap. Dumaan pa siya sa supermarket para bumili ng shrimp na isisigang niya. Ganon din ang gagawing macaroni salad para sa kanilang dessert. Pagdating naman sa bahay, agad inasikaso ang pagluluto. Gusto niya pagdating ng asawa nakaredy ng pagkain dahil baka gutom na to pagdating. It takes her 2 hours nang matapos niyang lahat sa kusina. Nagawa niya ring presentabi ang kainan pati maiinom, nakaredy na rin. Nag-YouTube ba siya para maging perfect ang dinner nila ng asawa sa bahay? Pagkatapos sa kusina, tinungo rin niya ang banyo para mag-shower. Medyo maaga pa kaya't sinulit niya ang paliligo. Kung ilang beses niyang kinuskos ng sabon ang katawan para mas maging kaaya-ayang maamoy ni Clyden kung siya ay lalapitan. Paglabas sa banyo, naghanap naman siya na maisusuot. Ang gusto niya, kaakit-akit siya sa paningin ng asawa pagdating nito, pero di naman yung malaswang tingnan. Isang simpleng white maxi dress lang naman ang kanyang nagustuhan. Kahit mahaba to, kitang-kita pa rin naman ang kurba ng kanyang katawan. Medyo mababa ang hemline ng dress kaya't medyo nakausli ng kaunti ang kanyang cleavage. Kahit anong taas ang gawin na Shaina dito, bumababa pa rin. Sumisilip talaga ang kanyang bulkan kaya hinayaan na lang.